Alerto sa lahat ng SSS pensioners. Mga kapinoy, sandali lang. Kung ikaw ay pensioner ng SS o malapit ng mag-retire, kailangan mong marinig ito ngayon. May malaking balita mula sa Social Security System na magpapasaya sa milyon-milyong mga Pilipino. Hindi ito biro, hindi ito chismis. Official announcement na ito, ang naghihintay ninyong pagtitiis at paghihirap ay may katapusan na. After ilang taon ng pag-asa, tumaas na officially ang inyong monthly pension. Oo, tama ang inyong narinig. Permanente na ang pagtaas na ito. Alam ko, marami sa inyo ay kumakapas sa dilim. Hindi alam kung magkano na ba talaga ang magiging pensyon ninyo. Ilang taon ninyong pinagpaguran, ilang dekada ninyong binayaran ang kontribusyon at ngayon may resulta na. Sa video na ito, ilalantad ko ang eksaktong halaga ng bagong pensyon. Hindi ko ito paikot-ikutin. Diretsahan. Magkano nga ba ang dagdag? Sino-sino ang makakakuha? Kailan magsisimula? Lahat ng sagot nandito. Pero huwag kayong mag-skip ng kahit isang segundo dahil sa dulo ng video. May special tip ako kung paano ninyo ma-verify ang inyong sariling pension increase. Kung ready na kayong malaman ang katotohanan tungkol sa inyong kinabukasan, smash that like button ngayon para sa mas maraming updates na tulad nito. Tara na, simulan na natin mga kapinoy. Bago tayo magpatuloy, gusto ko munang sabihin sa inyo na sobrang importante ng balitang ito. Kaya nga nandito kayo ngayon. Kaya nga kayo nanonood dahil alam ninyong may malaking pagbabago na naganap sa SSS pension system. At hindi ko kayo bibiguin dahil lahat ng detalye, lahat ng numero, lahat ng kailangan ninyong malaman ay ibibigay ko sa inyo dito sa video na ito ng malinaw at walang tanikala. Alam ninyo, maraming taon na tayong naghihintay ng ganitong balita. Ilang dekada na nating binabayaran ang ating kontribusyon sa SSS na pagdating ng panahon na tayo ay magretiro na. May maayos na pensyon tayong matatanggap na sapat para sa ating pang-araw-araw na gastusin. Pero ang totoo, ang dami nating narinig na pango, ang dami nating nabasa na balita pero parang wala namang nangyayari. Hanggang sa dumating ang taong ito, hanggang sa in-announce ng SSS ang permanenteng pagtaas ng pensyon na matagal na nating hinihintay. Naaalala nyo pa ba nung nakaraang mga taon, yung mga temporary increase lang ang binibigay, tapos nagugulat na lang tayo na may dagdag sa pension natin for a few months, pero hindi naman permanent. Parang band-aid solution lang. Temporary relief pero hindi long-term solution. Pero ngayong beses, iba na ang kwento. Ngayong beses, permanente na ito. Ibig sabihin, hindi na mawawala ang dagdag na yan sa inyong pensyon habang buhay na yan, habang kayo ay buhay at tumatanggap ng pensyon mula sa SSS. Pero siguro, nagtataka kayo, bakit ba nangyari ito ngayon? Ano bang dahilan kung bakit bigla na lang nag-announce ang SSS ng permanenteng pagtaas? Well, maraming factors ang nag-contribute dito. Una, ang patuloy na pagtaas ng cost of living sa ating bansa. Lahat tayo ay nakakaramdam niyan. Yung dating PH na pang-grocery, parang wala na yan ngayon. Yung dating sapat na budget, kulang na ngayon. Kaya naman, ang SSS bilang isang institusyon na nag-aalaga sa welfare ng mga Pilipino, lalo na ng mga senior citizens at retires, kailangan nilang mag-adjust para matugunan ang pangangailangan ng mga members nila. Pangalawa, may financial capacity na ang SSS. Ibig sabihin, yung investments nila, yung funds nila, nakaka-generate na ng sapat na kita para suportahan ang mas mataas na pension benefits. Hindi ito basta-basta desisyon na ginawa overnight. Maraming studies, maraming calculations, maraming actuarial assessments ang ginawa bago nila ito na-approve. Kaya nga permanente ito dahil sigurado sila na sustainable ang program na ito in the long run. At pangatlo, dahil sa patuloy na pakiusap at panawagan ng mga pensioners mismo, ng mga advocacy groups, ng mga lawmakers na kumakatawan sa interes ng mga matatanda at mga retirees. Ang boses ninyo ay narinig, ang hirap ninyo, ang struggles ninyo ay nakita at na-acknowledge. At ito na ang resulta ng mahabang proseso ng pagpaparinig ng inyong mga concern. Ngayon alam kong ang tanong na tumatakbo sa isipan ninyo ay ito. Magkano nga ba talaga ang dagdag? Magkano ang bagong halaga ng pensyon? Ito ang pinakamahalaga.
Ito ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Kaya naman, dito na tayo sa mismong meat ng usapan. Ayon sa official announcement ng SSS, ang bagong pension increase ay umaabot sa PH000 kada buwan para sa qualified pensioners. Oo, narinig ninyo ng tama, PH000 ang dagdag sa inyong monthly pension. Pero hindi lang iyan ang buong kwento. May iba't ibang kategorya kasi ng pensioners. At depende sa inyong specific situation, maaaring mas mataas pa ang increase na makukuha ninyo. Halimbawa, kung kayo ay regular retire na umabot sa 60 taong gulang at may sapat na contributions, ang minimum pension na makukuha ninyo ngayon ay umabot na sa 5,000 piso kada buwan. Dati kasi ang minimum ay 4,000 lang, kaya may additional 1,000 piso nga talaga. Pero kung mas marami kayong contributions nung active ka pa sa trabaho, kung mas mataas ang average monthly salary credit ninyo, naturally, mas mataas din ang pension ninyo. At ang dagdag na yan ay proportional sa kung ano yung base pension ninyo. Para sa mga disability pensioners naman, pareho rin ang sistema. Kung kayo ay nag-qualify for disability pension dahil sa permanent total disability, meron din kayong makukuhang increase na proportional sa inyong base pension. Hindi kayo nakalimutan sa program na ito. Ang lahat ng qualified pensioners ay makikinabang sa pagtaas na ito. At para naman sa mga survivors, yung mga asawa o anak ng mga deceased members na tumatanggap ng survivor's pension, meron din kayong makukuhang increase. Alam ng SS na kayo rin ay dumanas ng hirap. Kayo rin ay kailangan ng tulong financially lalo na kung ang primary breadwinner ng pamilya ay wala na. Kaya kasama rin kayo sa mga beneficiaries ng pension increase na ito. Ngayon, alam kong may mga tao na nanonood ngayon na sasabihin, paano ako? Ako ba ay qualified? Makakakuha ba ako nito? Well, let me break it down for you para malinaw. Ang qualified sa pension increase na ito ay lahat ng current pensioners as of the implementation date. Ibig sabihin kung ikaw ay tumatanggap na ng pension mula sa SSS ngayon, automatic ka ng qualified. Hindi mo na kailangan mag-apply. Hindi mo na kailangan pumunta sa SSS office para mag-submit ng additional requirements. Automatic yan. Makikita mo na lang sa susunod mong pension release na may increase na. Pero kung ikaw naman ay papalapit pa lang mag-retire, kung ikaw ay malapit nang maka-qualify for retirement pension pero hindi pa, well, magiging qualified ka once na mag-start ka na tumanggap ng pension. So kung halimbawa, next year ka pa mag-60 taong gulang, next year ka pa mag-qualify, by the time na magsimula ka ng tumanggap ng pension, ang pension mo ay yung bagong rates na, yung mas mataas na. At ito ang maganda sa permanenteng increase na ito. Unlike before na temporary lang yung dagdag at may expiration date, ang increase na ito ay integrated na sa pension computation system ng SSS. Ibig sabihin, ito na ang new normal, ito na ang standard na rates. Hindi na babalik sa dating mababa, kaya nga permanente. Ngayon, alam kong maraming tao ang magtatanong din kailan ko matatanggap yung increase na yan. Kailan magsisimula? According to the SSS, ang implementation ng pension increase ay nagsimula na. Actually, ibig sabihin, yung mga nag-release na ng pension for this month onwards, dapat may increase na yan. Pero syempre, alam naman natin na may processing time ang mga ganito. May mga bureaucratic processes na kailangang daanan. Kaya kung sakaling hindi pa lumilitaw sa inyong pension ngayong buwan, huwag mag-panic. Baka next month pa ma-reflect. Baka may slight delay sa processing, pero sigurado, yan makukuha ninyo yan. At ang maganda pa dito, yung mga nagko-qualify na for pension, pero delayed ang release ng kanilang benefits dahil sa processing or documentation issues. By the time na ma-release ang pension nila, yung bagong rates na ang gagamitin. So hindi sila lugi, hindi nila mamimiss yung increase na yan. Isa pang importante na punto na gusto kong i-emphasize, ang increase na ito ay hindi lang one time. Hindi ito parang bonus na minsan mo lang matatanggap. Every single month habang buhay hanggang ikaw ay tumatanggap ng pension. Ang increase na yan ay kasama na. Ibig sabihin, kung ang pension mo dati ay PHP na 1,000 monthly ngayon, 5 na. At every month 5 na yan. 1 year 5 na yan. 10 years 5 pa rin yan. Or baka mas mataas pa kung may future adjustments ulit. Speaking of future adjustments, isa rin itong napakagandang development.
Ang SS ay nag-commit na they will regularly review ang pension levels para siguruhing hindi nahahuli sa inflation, hindi nahahuli sa economic realities. Ibig sabihin, hindi na tayo maghihintay ng 10 taon o 20 taon para may increase ulit. May regular review process na in place para siguruhin ang pension ay sulit, sapat at makatarungan para sa lahat ng pensioners. Pero syempre, kasama ng magandang balita na ito ay may mga responsibilidad din tayo bilang pensioners or future pensioners. Una, kailangan nating siguruhing updated ang ating records sa SSS. Kung may nagbago sa inyong address, kung may nagbago sa inyong bank account details, kung direct deposit kayo, kailangan ninyo i-update yan. Bakit? Para walang delay sa pag-release ng inyong pensyon, para siguradong makukuha ninyo agad ang increase na yan. Pangalawa, kailangan nating maging vigilant laban sa mga scammers. Maraming masasamang loob na tao ang gumagamit ng ganitong magagandang balita para manloko ng mga tao. Baka may lumapit sa inyo na magsasabing, kailangan ninyong magbayad ng processing fee para makuha yung increase o kailangan ninyong mag-submit ng bank details sa kanila. Huwag kayong maniniwala. Ang SSS ay hindi humihingi ng bayad para sa pension increase. Automatic yan. Walang kailangang bayaran. Walang kailangang proseso na may kapalit ng pera. So kung may lumapit sa inyo na ganyan, scam yan. Report ninyo agad. Pangatlo, kung kayo naman ay hindi pa retiree, kung kayo ay active member pa ng SSS, ito ay isang reminder na patuloy ninyong bayaran ang inyong contributions. Bakit? Dahil ang quality ng pension na makukuha ninyo in the future ay depende sa contributions ninyo ngayon. Mas maraming contributions, mas mataas ang pension, mas consistent ang pagbabayad ninyo, mas malaki ang magiging halaga ng pension ninyo. So huwag mag-skip ng contributions. I-prioritize ninyo yan dahil yan ang investment ninyo sa inyong future. At isa pang importante, kung kayo ay may kakilala na pensioner, kung meron kayong mga magulang o lolo't lola na tumatanggap ng SSS pension, i-share ninyo sa kanila ang video na ito. Maraming senior citizens ang hindi gaanong tech-savvy, hindi updated sa mga latest news. Kayo ang magiging bridge nila sa information. Kayo ang makakatulong sa kanila na maintindihan kung ano ang nangyayari, kung ano ang karapatan nila, kung paano nila ma-enjoy ang benefit na ito. So after ninyong panoorin ang video na ito, i-share ninyo sa kanila, explain ninyo sa kanila in simple terms para maintindihan nila. Gusto ko ring banggitin na ang pension increase na ito ay bahagi lang ng mas malaking picture. Ang SSS ay patuloy na nag-i-improve ng kanilang services. Meron na silang mobile app na mas madaling gamitin. Meron na silang online portals kung saan kayo pwedeng mag-check ng contributions ninyo, mag-verify ng records ninyo, mag-apply ng loans, at marami pang iba. So hindi lang yung pension ang nag-improve. Yung buong sistema ay nag-upgrade para mas convenient para sa mga members. At sa mga younger generation na nanonood nito sa mga millennials at Gen Z na feeling ninyo ay ang SSS ay para lang sa matatanda. Well, think again. Ang SSS ay lifetime investment program. Ang contributions na binabayad ninyo ngayon, kahit maliit pa lang yan, ang magiging pension ninyo 40 o 50 taon mula ngayon. At base sa development na nakikita natin ngayon, base sa commitment ng SSS na regular na mag-adjust ng benefits, ang future ng pension system sa Pilipinas ay mas promising kaysa dati. Kaya huwag ninyong baliwalain ang SSS. Huwag ninyong isipin na sayang lang ang contributions. Yan ay investment sa inyong kinabukasan. Sa huli, ang pension increase na ito ay hindi lang tungkol sa pera. Oo, importante ang pera, importante ang financial security. Pero mas malalim pa dito, ito ay tungkol sa dignity. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang mga senior citizens, ang mga retirees, ang mga taong nagbigay ng kanilang buong buhay sa pagtatrabaho at pag-contribute sa lipunan ay karapat-dapat sa maayos na pamumuhay. Hindi sila pabigat. Hindi sila dapat maghirap sa kanilang sunset years. Deserve nila ang comfortable at dignified na retirement. At ang pension increase na ito ay isang hakbang patungo doon. Kaya mga Kapinoy, enjoy ninyo ang benefit na ito. Gamitin ninyo ito ng maayos. Budget ninyo ng mabuti at lagi ninyong tandaan na kayo ay may karapatan dito. Kayo ay may karapatang mabuhay ng maayos after ng decades ng pagtatrabaho.
At kung sino man ang nagsasabi na hindi ninyo deserve yan, na masyadong mataas yan, huwag ninyong pakinggan. Deserve ninyo yan at higit pa. Salamat sa inyong lahat na nakinig hanggang dulo. Sana nakatulong ang video na ito na linawin ang lahat ng tanong ninyo tungkol sa SS Pension Increase. At kung natulungan kayo ng video na ito, kung na-appreciate ninyo ang information na ibinigay ko, pakiusap lang. Huwag kalimutan ihitong like button para sa mas maraming videos na ganito. 1.